Defying gravity, grabe yung hang time ni Ja Morant, showtime na showtime sa New Orleans. Napamura pa si Ja sa ginawa niya, paano niya nalusutan ng depensang to. Nabawasan pa ng dalawang player ang Dallas, napamura si Nico Harrison. Bulungan na si KD at Jason Kidd, Dallas na nga ba ang susunod na team ni Kevin Durant? Sayang wala si Zion Williamson pero andyan naman si Ja Morant, Memphis versus New Orleans. Halimaw yung dunk ni Trey Murphy mga idol under 7-minute mark ng first quarter. Turnaround, alley-oop dunk mula sa half-court assist ni Jose Alvarado. Surprisingly, dikit ang laban kahit wala si Williamson, CJ McCollum at Dejounte Murray sa first quarter. 27-26, 1-point lead for the home team. Start of second quarter, napa-take over si Ja Morant. Nagkasunod-sunod ng field goal ni Ja to take the lead. 7-minute mark mga idol. Nagmintes ng dalawang 3-pointer si Ja Morant. Pero nakakuha ang Memphis Grizzlies ng back-to-back offensive rebounds at sa pangatlong attempt ni Ja Morant, sinalaksak na niya at nakagawa pa ng highlight double clutch layup against the two defenders. Count the basket plus a foul. Pero anyari sa Memphis Grizzlies, natambakan ng 14 points dito sa second frame ng Pelicans. 3 players lang for the Memphis ang may magandang laro. Ja Morant with 14 points, 17 points kay Desmond Bane at perfect 3 out of 3 naman si Scottie Pippen Jr. off the bench. Great team effort for the Pelicans without their star player Zion Williamson, 64-57 at the half, 7-point lead for the home team. Great start sa third. Great third quarter start for the Memphis Grizzlies. Nakalamang na sila sa Pelicans. Ja Morant 3-pointer at mismatch sa ilalim. Jose Alvarado versus Zach Edey. Nagtuloy-tuloy ang magandang laro ni Ja Morant. Half spin fade away shot. Another fast break points for the Memphis. Napakaganda ng depensa nila. Inulan din ng turnovers ang New Orleans. Showtime na showtime si Ja Morant. Tinangkang i-posterize si Trey Murphy III. Napakalayo ng take-off ni Ja pero kinapos ng talon ng Memphis superstar. Sayang yon, kahit crowd napatayo sa ginawa ni Ja Morant. Excited ang lahat. 28 points na for Desmond Bane, lamang ng 10 ang Memphis Grizzlies, 89-79. Early start ng fourth quarter, nag-mini run ang New Orleans Pelicans. Mabilis nilang naibaba sa tatlong lamang ng Memphis, 89-86. Lamang na ulit ang Pelicans, napituhan pa ng flagrant penalty foul 1 si Desmond Bane. Si Nico above the shoulder si Jose Alvarado to tie the game at 96. Ja Morant with a clutch 3-point bucket. 26 points for the young superstar. Another big time basket for Ja Morant mid-range at may tinatrash talk ng fan ng Pelicans itong si Ja. May clutch free throw pa si Ja, hindi na ipasok yung isa. Well, nakaligtas ang Memphis Grizzlies sa New Orleans Pelicans without their main star Zion Williamson. Panalo ang Grizzlies. Another day, another loss for the Dallas Mavericks. Hindi lang sila natalo sa laro dahil muli na naman silang nawalan ng player. 9-player rotation na nga lang kontra sa Phoenix Suns. Nabawasan pa ng dalawa mga idol nang magkauntugan ang dalawang big man na si Dwight Powell at Kessler Edwards. Silang dalawa na lang ang big man na natitira sa Dallas Mavericks nawala pa. Dahil dyan naiwan si Naji Marshall bilang pinakamataas na player for the Dallas Mavericks at 6'6". Sayang yung almost triple-double performance ni Naji with 34 points, 9 rebounds and 10 assists. Klay Thompson may 26 points naman for the Dallas Mavericks and 64 combined points for the Big 3 ng Phoenix Suns. 125-116 ang final score. Nakuha na ng video ang bulungan nitong si Kevin Durant at si Jason Kidd. Lumabas kaagad ng iba't ibang teorya sa social media na baka kuhanin ng Dallas Mavericks itong si KD sa offseason. Pero maa-afford nga kaya nila? Masyadong malaki ang payroll ng Dallas Mavericks for the next season at lagpas sa salary cap ng NBA. Hanggang 2028 pa ang extension ni Anthony Davis habang si Kyrie Irving naman siguradong ma-e-extend din ngayong season. Wala nang maipasasahod kay Kevin Durant kung sakali mang kunin nila dahil wala nang perang maibibigay pa ang Dallas Mavericks for KD. Isa pa, may trade asset nga ba ang Dallas Mavericks para ma-acquire nila ang future Hall of Famer? $190 million ang projected payroll ng Dallas Mavericks next season, lagpas $50 million sa salary cap at kung maidadagdag man nila si KD, siguradong malaki ang babayaran nilang luxury tax. We all know na nagtitipid ang franchise. Isa sa dahilan kung bakit nila binitawan si Luka Doncic ay ayaw nilang bigyan ng maximum salary ang 26 years old superstar. Tapos ngayon, tinaasan nila ang ticket prices for every home game ng Dallas. Talagang mapapa-walk out si Nico Harrison sa nangyayari ngayon sa kaniyang kupunan.